May mga tao sa Biblia na sikat dahil sa himala. May mga tao na kilala dahil sa mga laban na kanilang napanalunan. Pero may isang tao na hindi naging sikat dahil sa haba ng kanyang buhay, kundi dahil sa tapang ng kanyang pananampalataya. Ang pangalan niya ay si Esteban. Hindi siya kabilang sa 12 apostol. Hindi siya isa sa mga orihinal na alagad na sumunod kay Jesus. Isa lamang siyang ordinaryong lingkod sa simbahan. Pero minsan, ang mga ordinaryong tao ang siyang ginagamit ng Diyos para gumawa ng mga pambihirang kwento. Matapos umakyat sa langit si Jesus, nagsimulang lumago ang simbahan sa Jerusalem. Araw-araw, nadadagdagan ng mga naniniwala. Araw-araw may bagong sumasampalataya. Ang mga apostol ay abala sa pangangaral, abala sa panalangin, abala sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Pero habang lumalaki ang simbahan, may problema ring lumalaki. Ang ilan sa mga balo ay hindi nabibigyan ng pagkain at sa unang pagkakataon, nagkaroon ng reklamo sa loob ng simbahan. Hindi dahil sa maling aral, kundi dahil sa pangangailangan ng mga tao. Kaya tinawag ng mga apostol ang buong kapulungan at sinabi nila, hindi tama na napapabayaan namin ang pangangaral ng salita ng Diyos para lang sa pamamahagi ng pagkain. Kaya pumili sila ng 7 lalaki, mga lalaking may magandang reputasyon, puspos ng Espiritu Santo at may karunungan, at isa sa mga napili, si Esteban. Sa mata ng marami, ang trabaho ni Esteban ay simple lang magbigay ng pagkain, maglingkod sa mga nangangailangan. Pero sa mata ng Diyos, walang maliit na paglilingkod. At habang naglilingkod siya sa mga tao, may kakaibang nangyayari. Ang Biblia ay nagsabi na si Esteban ay puspos ng biyaya at kapangyarihan. Gumagawa siya ng mga himala, mga tanda, mga kababalaghan. Ang isang lalaking pinili para maglingkod sa mesa, ginamit ng Diyos para maglingkod sa buong bayan. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang posisyon ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung puno ka ng Espiritu ng Diyos. Pero habang lumalakas ang impluensya ni Esteban, may mga taong hindi natuwa. May mga relihiyosong leader na nakikipagtalo sa kanya. Sinubukan nilang talunin siya sa debate. Sinubukan nilang ipakita na mali siya. Pero hindi nila siya matalo. Hindi dahil magaling lang siyang magsalita, kundi dahil ang karunungan niya ay galing sa Espiritu ng Diyos. At kapag hindi kayang talunin ang tao ng katotohanan, minsan sinusubukan nila itong patahimikin. Kaya naghanap sila ng mga huwan na saksi at sinabi nila ang taong ito ay nagsasalita laban sa templo at sa kautusan ni Moises, at dinala nila si Esteban sa harap ng Sanhedrin, ang pinakamataas na hukuman ng relihiyon sa Israel. Habang nakatayo si Esteban sa gitna ng mga hukom, may napansin sila. Ang kanyang mukha ay parang mukha ng isang anghel. Hindi takot, hindi galit, hindi panik, kundi kapayapaan. Tinanong siya ng matataas na pare, totoo ba ang mga paratang na ito? At doon nagsimulang magsalita si Esteban. Hindi siya nagdepensa, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, nangusap siya ng katotohanan. Ikwento niya ang kasaysayan ng Israel, si Abraham at si Moises, kung papaano paulit-ulit na tinanggihan ng Israel ang mga propeta na isinugo ng Diyos. At pagkatapos, biglang naging personal ang kanyang mensahe. Tumingin siya sa mga leader at sinabi niya, kayo ang matitigas ang ulo. Kayo ang laging lumalaban sa Espiritu Santo. Pinatay nyo ang mga propeta at ngayon, pinatay nyo rin ang Mesaya. Biglang kumulo ang galit ng mga nakikinig, para silang nasaksa sa puso. Pero hindi pagsisisi ang kanilang naramdaman, kundi galit, matinding galit. Habang nangangalit ang mga tao, tumingin si Esteban sa langit at may nakita siya, isang pangitain, isang kaluwalhatian, at sinabi niya, nakikita ko ang langit na bukas at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Hindi nila kinaya ang sinabi niya, tinakpan nila ang kanilang mga taenga, sumigaw sila ng sabay-sabay at hinila si Esteban palabas ng lungsod, at sa labas ng lungsod nagsimula silang magbato ng bato. Isa,
dalawa, tatlo. Isa-isang tumama ang mga bato sa katawan ni Esteban habang siya'y bumabagsak, nananalangin siya. Hindi para iligtas ang sarili, hindi para maghigante, kundi sinabi niya, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At habang patuloy ang pagbabato, lumuhod siya at sinabi niya ang huling panalangin, Panginoon, huwag mo na silang singilin sa kasalanang ito. At doon pumikit si Esteban. Sa araw na iyon, may isang binatang nakatayo sa silid, pinagmamasdan ang lahat. Hawak niya ang mga damit ng mga nagbato. Ang pangalan niya ay Saulo. Ang parehong Saulo na balang araw ay magiging apostol Pablo. At marahil sa kabutihan ng puso ni Saulo, hindi niya makalimutan ang mukha ni Esteban. Isang mukha ng puno ng kapayapaan kahit sa gitna ng kamatayan. At minsan, ang dugo ng mga martir ang siyang binhi ng bagong buhay. Sa panahon ngayon, maraming tao ang handang maniwala sa Diyos hanggat madali, hanggat walang pagtutol, hanggat walang sakripisyo, at hanggat walang panganib. Pero ipinakita ni Esteban na ang tunay na pananampalataya hindi nasusukat kapag komportable ang buhay. Nasusukat ito kapag mahal ang kapalit. Si Esteban ay hindi apostol, hindi siya sikat, hindi siya matagal sa ministeryo, pero ang kanyang buhay ay naging patunay na ang isang taong puspos ng Espiritu ng Diyos, kahit maikli ang buhay, maaaring magkaroon ng walang hanggang epekto. Sa mundong puno ng takot na magsalita ng katotohanan, kailangan natin ng mga Esteban, mga taong hindi natatakot manindigan, mga taong kahit batuhin ng mundo, pipiliin pa ring magpatawad, mga taong kahit mawala ng lahat, hindi bibitaw sa Diyos.